Hello, magandang gabi po. Ito yung huling vlog natin sa ganitong gabi. At may pahinga na tayo. Well, ang pinag-usapan po natin dito sa ngayon ay yung nangyari na pangunang araw ng internet voting, online voting, na ginawa para sa mga OFW natin sa iba't ibang parte ng bansa. At unang araw pa lamang napakaraming problema po ang pumasok. Nagrereklamo po, iisa ang reklamo ng lahat ng mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa. Kahit nandun pa sila sa Singapore, nandun sila sa Turkey, nandun sa iba-ibang bansa, New Zealand, kung saan-saan man sila, iisa ang naging reklamo. Ano po yung reklamo nila? Nang nagbubuto na sila, may instruction pagkatapos na bumuto, inilista nila yung kanilang mga bubutuhin. Kinuha nila litrato, nilagay nila sa baluta, sa internet. Tapos, email sila. Pag email sila, pinapakuha sa kanila yung QR code para i-check nila yung kanilang boto kung pumasok o hindi. Alam mo ano nangyari? Bumoto sila, mayroon silang mga listahan at nang kumuha ng QR code at nung binuksan nila kung anong laman ng QR code, naku, ibang mga kandidato ang laman. Ano nangyari nito? George Sherwin Garcia, sinabihan na kayo, winarningan na kayo ni Attorney Harold Respicio, na isang IT expert na abogado na CPA, na huwag niyong i-connect ang makina sa internet. Ngayon, ang ginagamit na makina sa internet, yung pupunta sila sa embassy, ay nakakonect na sa internet. Siyempre, hindi ka makapag-email kung hindi nakakonect sa internet. So, all the while, all the time, ay nakakonect sa internet. Ang problema, pag nakakonect sa internet, yun ang problema, pwedeng papasukin, i-hack ng kung sino mga tao taga-Comelec. Kasi silang nakaalam lamang kung saan ang mga computer ng Comelec para sa online voting. So, yan po. Hindi ko alam kung itong si George Sherwin Garcia, hindi siya isang klase na tao na sobrang paniwala sa sarili, hindi naman siya IT. Kaya ano nga, bulyaso tuloy, palpak tuloy. Hindi nila maitanggi ang katotohanan na yung bumoto ay iba yung lumabas sa resibo ng pinrint na. Yan ang pinaka-problema nila. So pakinggan natin yung advice ni Attorney Harold Respicio. Suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting. Pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting. Okay tama, sabi niya, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting. Una, ang premise niya, which was, I also subscribe to, na ang COMELEC lamang ang may access sa internet. So, sila rin lang ang magdadaya din. Hindi kaya kung may contact sila sa labas. Ganun po ang nangyari dyan. To the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rin-record sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Tama. Kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rin-record sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Tama yan. Naniwala ko dyan.
Ang mga OFW ay hindi tipo ng tao na nagbebenta ng boto kasi may mga pera sila. At besides, kahit na walang pera yan at mataas ang uri ng pag-iisip ng mga OFW natin. So, yan po ang advantage doon. So, ngayon, ay dahil sa ganon, actually, ang karamihan po na report na nagproblema, yung bumoto ng mga PDP. Yon ang karamihan na nagre-report. So, pakinggan natin yung ito sa vlog isa sa mga vlog nito na nakita ko ay sabi yung vlog ni Jojo. Ito yung vlog ni Jojo Di Guzman. Jojo Di Guzman, hiramin ko lang mo ha. Hiramin ko yung vlog mo ha. So, natin. Tingnan natin ang reklamo ng mga OFW na nakausap niya. Yan. Ang nangyayaring di umano ay dayaan dahil nag-umpisa na ang online overseas voting para sa mga OFWs kahapon. Worldwide po yan kahapon. Nakaboto ang mga Pilipino sa New Zealand sa ilalim ng Wellington Embassy na sinundan ng mga nasa Australia, Guam, Japan, South Korea, Brunei, Hong Kong, Indonesia, Singapore at iba pa. Sa ngayon ay kinokolekta pa ang kabuang bilang ng mga bumoto sa unang araw habang nasa 48,000 ang pre-enrolled para sa internet voting mula sa kabuang 1.241 million na overseas voters. Pero since kahapon lang to nag-umpisa, kaliwat kanan na ang posting nung dayaan. Guys, sa mga nagtatanong doon sa resulta ng votes ko, yan po siya, 'di ba? Clear naman po na 10 senators po yung binutuhan ko, PDP plus si Honasan at si Gonzales and Duterte Youth Party List. Pero nang chinek ko po sa QR code, ito po yung lumabas. Merong si Brosas, si Bato, marami, si Cayetano, si Lito Lapid. Yung mga hindi ko naboto ba? Nagtataka ako, nagugulan ako, bakit ganyan? Andyan din si Rebellia, si Binay. Ang dami nilang ang daming nakalagay dyan, kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami na yan yung nangyayari. Diba? Nandyan din si Rebellia, klaro naman yung mga boto ko, 10 senators ng PDP, plus Honasan at Gonzales. Pero so far di ko nakita si Gonzales dyan sa QR code na yan. Iba daw yung lumabas. Ayan, report ng isang OFW na nag-online voting. Ito lumabas lahat, alyansa daw. Makikita ninyo, ayan Tito Soto, Amira. Sino yan? Samira. Koalisyon ng mamamayan. Samira Gutok. Jose Reli Jr. Sino mga to? Daho, Kilusang Bagong Lipunan. Hindi daw ito yung kanilang ayan, Mustafa. Sino mga yan? Pero according sa bumoto, ito yung kanyang resibo. Ito ang kanyang ipinasok. Ayan, malinaw. Ang lumabas, may nadagdag na iba. Anong sabi? May mali mga complaint ko sa embassy, may mga name na hindi ko binoto. Ayan, ito yung binoto niya. Matindi yan Pero bakit may lumalabas doon na, ayan, dalawa lang lumabas, Jimmy Bondok, Marcoleta. Tapos, bakit may Tito Soto? Dito sa kanyang screenshot, wala namang Tito Soto dyan. Delikado po ito. Exercise my right to vote as OFW, sabi niya here in Singapore. O sa Singapore ito. So the question now in the COMELEC, how can you show us OFWs that our votes were cast correctly? Unlike the past election, we can see receipts after the ballots. Yun nga ang problema. Bakit hindi natin makuha yung resibo? Pero iba ang mga pangalang nakita niya sa resulta. Castro, Binay, Tulfo. Sino ang Angelo David na yan? Leandro Verceles. Nako, delikado tayo dito. Nakaprogram na daw. Ito yung kanyang binoto.
Ang lumabas, ayan, mga yan. Sino yun si Nanay Mimi? Nanay Mimi. Nanay Mimi. Buti na lang hindi si Aling Sheila. Natawagan natin ang pansin ni Attorney Harold Respicio. Kasi expert siya sa pagbasa ng mga ganitong characters na hindi natin makita ay maintindihan. Kaya yan, explicit, null, blank, is disabled. O, makikita niya paano pinrogram ito. Malinaw, meron din nag-PM sa akin. So ayan, may nag-PM din sa akin. Hindi pangalan ang lumabas. Hindi niya maintindihan. O ayan, ito yung example. Sample ng kanyang Ito naman yung version niya. Ayan, makikita naman natin yung... Hindi mo maintindihan kung ano yung mga yan. Ano mga yan. Yung iba may pangalan. Bakit ito walang pangalan? So, let us call the attention of Attorney Harold Respicio. Respicio! Kasi kailangan natin ng kanyang specialty, expertise dito sa pagbasa sa mga characters na ito na hindi natin maintindihan. Paano kaya natin solusyonan ito? Hawak ni Garcia ang kanyang pamamaraan. Paano nila gawin ang pandaraya? May palusot na naman itong si Garcia dito sa dayaan na nangyari at nag-umpisa ng kahapon. Ito, panoorin muna natin. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Base dito sa kasinungalingan niya, pwede pa rin daw makita yung encrypted pero hindi yung binoto nila. Bakit ito? Nung nagsagawa kayo ng demonstration few months ago, pwedeng makita. Kagaya nito, panoorin nyo. It's going millimeters per second. So, for example, you want to cast it already. Yan, nakast na po natin. It's going to print now the receipt. All right. Dito, ma'am. It's here. Ma'am, tingnan niyo po, dati ginugupit natin yan. Then automatically, that's the receipt and that's the summary. And the receipt says who you voted for. Yes, ma'am. And may QR code. Diyan, makikita mo kung sino yung binoto mo. So sige, ang rason niya ngayon dahil ito po ay online. Hindi ba pwede na makita pa rin ng mga OFWs yung online? Okay, online, diba? Na makita pa rin kung sino ang kanilang binoto. Pero di ba IT kayo? Ngayon, kung IT kayo, i-program nyo yung sa online na hindi pwedeng ma-screenshot. Di ba pwedeng i-disallow yung screenshot or screen record? Pwede nyong i-disallow yun. At least makita nung mga OFWs ang kanilang binoto, hindi yung encrypted na sinasabi ninyo. Ngayon, sabi nyo encrypted. Pero bakit, base sa pinakita natin ngayon na video, bakit yung iba hindi encrypted tapos may mga ibang pangalan? Ang palusot naman nitong si Garcia ito. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo, pinakita yung ballot face. Ito yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Wow. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. Encrypted na script daw encrypted na script. Pero yung kanyang demonstration doon sa hindi sa online, nakita ka agad kung sino yung binoto mo. Tapos dito sa online din natin makikita sasabing encrypted. Pero yung mga ibang bumotong OFWs, encrypted daw sabi nitong kungag na to pero may mga pangalan kakaiba. Ibang pangalan. Ano rason mo? So makikita po natin yon. Doon kasi sa script minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangahulugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. May encryption ba na ganun na may specific pangalan?
Huwag nyo nga kaming gawing bobo kahit hindi po kami IT. Ang encrypted character, hindi po mismong pangalan, mga hindi namin maintindihan na mga characters yan. Pero yung mga ibang OFWs, encrypted sabi nito, pero may mga pangalang iba na hindi naman nila binoto. Grabe kayo ah. So hindi po yun nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nando sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. Halata na talaga. Grabe, hindi na niyo ito malulusutan. Grabe, kahit 1.2 million na mga botante ng OFWs, malaking bagay po yan na pwede nilang ilagay sa gusto nila. Nakita ninyo ngayon as early as now, may issue na. Tapos yung palusot nito, ginagawa tayong mga... Okay, yan ang ano ha. So Mr. George, paano yun? Ay nako. Alam mo na yan. Ang sa akin lang, ipakita ko lang, naguguluhan ngayon. Actually, malas lang ito sila ni Aimee tsaka ni Villar. Hindi sila nasama sa mga boto ng mga DDS. Marami kasi DDS bumuto. Kasi huli na ang endorsement na dumating. O tingnan nyo si Aimee tsaka si Camille Villar. Dito mo makikita na sabog na ang unit team, ang alyansa. O yan, no. Sabi ni Richard Idariano, pinakita niya litrato na ini-endorso ni Aimee Marcos si Aimee Marcos, number 39 sa balota. O. Pero maraming ibang mga kwan na DDS na hindi nabuboto. Ito naman si Tio Moreno, pinalabas na yung pag-endorso naman ni Ruben Padilla kay Aimee Marcos. Presidente ng PDP si Ruben Padilla. Ayan. Tapos sinendorso naman ni Sara si Camille Villar. Ayan. Paano ngayon? Labo-labo ngayon yan. Ayan ha. Ito, pakinggan natin ito. Sa gutom at krimen. Itim. Ipaglalaban tayo ni Aimee Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Aimee. Itiman number 39 sa balota, Senator Aimee Marcos. Itim. Oh, grabe ha. So, hindi na sila nakahabol. Yung iba nakaboto na. So, ang salita lang, itim ang balota. Ang kulay ng kulay ng bansa. So, ito, at least ito na ngayon na nakikita ninyo, bisitahin natin si Aimee Marcos, si Imelda Marcos. Nangangampanya para kay Aimee. Eto si Aimee tumatakbo ng re-eleksyon sapagkat maganda naman ang kanyang record. Nadalo dahil sa mga Marcos loyalists at hindi lang yon dahil sa kanyang mga project. Bilang isang nanay na grandmother, hinihingi ko lahat ng sambayan ng Pilipino. Eto isang nanay ng bayan, let us make sure, whoever you are, that we will have a mother to make sure that our motherland, the Philippines, will be intact and will forever be there. Ngayon, eto ako, hinihingi ko bilang nanay ni Aimee, ako'y lola na medyo matanda na naka-wheelchair, kahit na wheelchair. Nais ko sapagkat siya hindi lang magaling na senadora at anak at lahat bilang isang grandmother, hinihingi ko lahat sa iyo. Hinihingi ko, iboto ninyo si Aimee Marcos. Thank you! Salamat! Galing sa nanay ko yan. Maraming salamat. 39 sa balota. Aimee Marcos po.
iboto si Amy Marcos. Mahal ko kayo lahat. Maraming salamat. So yan. Ito naman, ibilabas natin si mayoral candidate sa Caloocan. Si the punisher of corrupt politicians. Okay, so anyway, ito naman si Richard Gomez na tinuturo ni Kerwin Espinosa na siya nagbumaril kay Kerwin. Sabi niya, do not believe somebody like Kerwin who has no credibility and a self-confessed drug lord. He will not do anything good for mankind. Ako na niniwala ako sa sinabi mo. So ito naman the difference between the two Agimat legends. Ang Agimat ni Nardong Putik hindi tinatabla ng bala. Ang Agimat naman ni Nardong Kupit hindi tinatabla ng hiya. So yan, at least nakita na ninyo. Diyan lang muna tayo. Siguro vlog ko lang mamaya yung kila Bato naman. Anong gagawin? Okay? So ilan muna tayo. Pero ito pala si The Lady in Green. Anyway, yan po ang natin, ang balita sa ngayon na unang araw ng online voting ay palpak. So sana maaayos ito na maaga habang hindi pa naayos. Ang tama nga sinasabi ni Attorney Respicio na kapag nakunik mo sa internet, ang problema sa online voting, kailangan all the time nakakonek sa internet. Kaya yung makina na ginagamit sa pagpadala ng boto nila ay nahack na yan. Sigurado na yan. So, andyan lang muna tayo ha. Magandang gabi po sa lahat.